Married to Miss Valdez. Si Andres ay masipag at mabuting tao. Taglay niya ito dahil sa turo sa kanya ng kanyang yumaong ama't ina. Bata pa lang nagbabanat na siya ng buto upang mabuhay ang sarili. At dahil sa kabutihan niya, ay gagantimpalaan siya ng isang matandang lalaki na kanyang iniligtas mula sa kamay ng mga magnanakaw. Ipahanap siya nito at ipapakasal sa nag-iisang anak nitong babae. Magbabago ang buhay ni Andres mula sa pagiging kargador. Ayaw man ni Andres ay di niya matanggihan ang matanda dahil siya na lang daw ang pinagkakatiwalaan nito sa pag-aalaga sa anak niya. Paano nga ba pakikisamahan at matitiis ni Andres ang dalagang minamaliit lang naman siya at pinagtatabuyan? May pag-asa pa kayang magbago ang tingin nito sa kanya? Married to Miss Valdez. Maaga pa lang inihanda na ni Andres ang baon ng mga kapatid niya sa eskwela. Nakasanayan na niya ang gumising ng sobrang aga dahil na rin sa trabaho niya sa palengke bilang isang kargador. Ilang taon na rin siya sa palengke, mga 3 taon na rin at maayos naman ang trato sa kanya ng kanyang mga among inchik. Sa sipag ba naman kasi niya ay naging paborito siya ni Mr. Wang, kaya nga ilang tauhan rin ang umalis sa kanila dahil sa inggit ng mga ito. Para kay Andres, nasa trato mo lang naman sa tao at sa gawa mo makikita kung sino ka talaga. Hindi naman niya kasalanang natutuhan niyang itatak sa kanyang puso ang mga turo ng magulang nila bago mawala ang mga ito. Ilang taon na rin pala silang ulila. Bata pa ang dalawa niyang kapatid, parehas elementarya at graduating ng grade 6. Habang siya naman ay matagal nang huminto sa pag-aaral upang matustusan ang pinag-aaral niyang dalawang kapatid na babae, sina Ana at Mona. Tulad ni Andres ay puno ng pangarap ang dalawa niyang kapatid kaya nga natutuwa siya at di nagsisisi o napapagod na suportahan ang mga ito. Iginagapang niya sa hirap ang dalawa dahil ito ang ipinangako niya sa mga magulang nila. Siya na ang tatayong ama kay Ana at Mona at gagabayan niya ang mga ito. Matapos lang maghanda ng magiging almusal at baon ng mga ito pananghalian, ay inilapag na rin niya sa lamesa ang perang baon ng mga ito. 2 20 ang inilapag niya. Malapit lang naman ang school at nilalakad lang pero ayaw niyang nagugutom ang mga ito kaya talagang nagpapabaon pa rin siya ng pera. Naligo na si Andres at pagkatapos ay nagbihis na. Ngunit bago umalis ay sinilip niya muna ang dalawa niyang kapatid na mahimbing na natutulog. Hinagka niya ito isa-isa sa forehead bago tuluyang umalis. Nilalakad lang ni Andres patungo sa palengke upang makatipid na rin sa pamasahe. Ilang minuto lang din naman, sayang naman ang matitipid niya. Samantalang, si Solen ay sinikatan na ng araw ngunit wala pa rin siyang balak na bumangon. Paano ba naman ay nag-overtime siya sa trabaho kagabi dahil natambakan na siya? Ma'am Solen, pinapababa na ho kayo ng inyong ama. Mahinahon ang boses ni Hana. Ito ay ang kanang kamay niya dito sa bahay, kasambahay nila. Sakto lang naman ang pasok nito dahil gising na ang diwa niya, ayaw pa lang talaga niyang gumising. Nag-inat na muna si Solen bago nagmulat ng mata. Ilang segundo pa ay naupo siya sa kama bago sumulyap kay Hana. Bakit daw niya ako pinapababa? Tanong niya. Ma'am, wala pong sinabi, binilin lang po ni sir. Napapuntong hininga na lamang siya bago tumango. Dumiretso siya sa banyo nang makaalis sa kama. Ginawa na ni Solen ang daily routine niya na paghihilamos at pagtututbrush bago bumaba. Tinanghali ka na. Wika ng ama niya habang hindi pa man din siya nakakaupo. I'm tired, Daddy. Nag-overtime ako kagabi. Sagot niya. Dad, bakit mo ko Pinutol na nito ang sinasabi niya. You see, I'm old, Solen. Hindi na ako magtatagal sa mundo at susunod na rin ako sa mami mo. Napahigpit ang hawak ni Solen sa fork and knife na hawak niya para sa Hana sa steak. Dad, sobrang aga para sa pangit na biro mo. Inis na napairap siya rito. Pagod na nga ako sa pag-handle ng business natin, ganyan ka pa. I'm serious, Solen. Kailangan mo mag-asawa bago man lang ako manghina at mawala. At least, kahit mawala na ako, ay alam kong may mag-aalaga na sa'yo. Kaya't sige na, maghanap ka na ng boyfriend o magpakasal ka na ng diretsyo. Dad, seryoso ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Solen. I'm not interested right now. Dad, malakas ka pa. Marami ka pang bansa na nais puntahan, di ba? Magsasorry na lang ako kay mami na di ka muna niya makakasama dahil ayaw ko pa. Hindi ko pa kaya, Daddy. Gustong maiyak ni Solen. Kung ayaw mong tuluyan akong manghina, edi mag-asawa ka na. Tapos mag-anak ka na upang masilayan ko naman ang magiging apo ko.
Gusto kong maikwento iyan sa ina mo pag nagkita na kami. Ikaw lang ang nag-iisa naming anak, Solen. Ikaw lang naman ang makakapagbigay ng apo sa amin. Dagdag pa nito. Si Daddy talaga. Napailing siya. Darating din naman ako dyan, pero sa ngayon, Daddy, focus ako sa business natin. Sa pag-aasawa ka mag-focus. No, I wouldn't do that, Dad. Di mamamatay akong masama ang loob, Solen. Sagot ng ama niya bago siya nito iniwan. Mariin siyang napapikit bago inis na nilapag ang hawak niya. Sobrang aga para sa drama ng ama niya, sumasakit ang ulo niya. Bakit ba ito ang naiisip nito sa ganitong kaaga? Lately, ang tamlay na ng ama niya at palaging pag-aasawa ang binabanggit sa kanya. Ngayon, mukhang pinupush na talaga siya nito. Gabi na nang makauwi si Andres. May dala siyang pasalubong sa dalawa kaya nagmamadali siya. Ngunit hindi pa man din siya nakakalapit sa kumpol ng kalalakihan, ay narinig na niya ang pagmamakaawa ng isang matanda. Agad siyang kumuha ng maaaring armas upang matulungan ang matanda. Tigilan ninyo ang taong iyan! Malakas niyang sigaw. Nagulat pa nga siya dahil kilala niya ang mga hold-upper. Huwag ka na mag-aalam pa, Andres, para hindi ka masaktan. Ngunit hindi siya pumayag. Umalis kayo ng tahimik at walang mangyayaring gulo dito. Hindi ko ire-report sa pulis ang ginagawa ninyo. Sagot niya. Pasalamat ka na lang talaga at kalugar namin ang lalaking to. Tinuro pa siya ni Narsing. Kundi dahil sa kanya, baka may gripo ka na sa tagilirang matanda ka. Umalis na ang mga ito kaya naman agad na inalalayan ni Andres ang matanda. Pasensya na ho kayo sa nangyari. Kilala ko ang mga iyon. Hayaan ninyo at ire-report ko ito sa pulis ngayon din. Dala ng pangangailangan ay nagiging masama na ang tao. Nadidismayang wika ni Andres. Ngumiti ang matanda. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa'yo ay baka nasa morgue na ako, iyo. Mukhang di nagbibiro ang mga iyon. Saan po ba kayo nakatira? Ihahatid ko na ho kayo. Alok pa niya rito. Hindi na, papasundo na lamang ako sa driver ko. Gusto ko lang naman talagang magpahangin ngunit napadpad ako dito at nakuyog ng mga iyon. May tinawagan ito sa cellphone. Saglit lang ay may dumating ng isang magarang sasakyan. Mayaman pala ang matanda. Iho, ano nga ang iyong pangalan? Tanong ng matanda habang ang driver nito ay naghihintay lang dito. Sir Andres po, mabilis niyang sagot. Nais sana niyang ilahad ang kanyang kamay upang makipagkamay ngunit madumi ito. Nakakatuwa ang kabaitan mong bata ka, kinagagalak kong makilala kita. At maraming salamat, kung hindi dahil sa iyo baka malala ang inabot ko. Inilahad nito ang kamay nito sa kanya. Ako nga pala si Hector, pakilala pa nito. Ngunit bago niya abutin ang kamay nito ay nagpunas muna siya upang masiguro na malinis ang kamay niya. Hindi mo na kailangang gawin iyan, saway nito. Mauna na ako, iho. Paalam na nito bago sumakay sa magarang sasakyan. Hinintay na muna niyang makaalis ang sasakyan bago siya nagpatuloy na maglakad pa uwi sa kanila. Natagalan na siya, paniguradong nagtataka na ang dalawa. Pagdating niya sa kanilang munting tahanan ay inabot niya ang dalawa na matyagang naghihintay sa kanya. Pasensya na natagalan si kuya. May nangyari lang kasi na di maganda at kailangan kong tulungan. Nga pala, may pasalubong ako, halina't kumain na. Aya pa niya bago inilabas ang binili niyang pagkain para sa dalawa. Kuya, napaaway ka po ba? Tanong ni Mona, baka sa mata nito ang pag-aalala. Hindi, maayos lang si kuya. Walang away na naganap dahil napakiusapan ko naman. Sagot niya sa tanong ni Mona. Kambal nga pala si Hana at Mona, ngunit may palatandaan naman siya sa dalawa kaya nakikilala agad niya ang mga ito kahit pa madalas niloloko siya ng dalawa. Kuya, galing dito si Ate Catherine, hinahanap ka po. Si Hana ang nagsalita. Bakit kuya, jowa mo na ba si Ate Catherine? Ikaw ba kuya, may hindi ka sinasabi sa amin? Tanong pa nito na ikinatawa niya. Ikaw talagang bata ka, kung ano-anong iniisip mo. Kaibigan ko lang si Ate Catherine, naiintindihan mo ba? Nakakahiya pa kay Catherine na itinutukso niyo siya sa akin. Mukhang gusto ka rin naman ni ate, haha. Pang-asar pa ni Mona. Halata naman talaga kuya. Sang-ayon naman ni Hana. Natawa na lamang siya at hinayaan ng mga ito. What? Nautal pa sa gulat si Solen dahil sa sinabi ng ama niya. Umagang-umaga na naman ay kung ano-ano ang inilalabas ng bibig nito. Nakita ko na ang mapapangasawa mo, Solen. Ihahanda ko na ang kasal ninyo oras na maayos ko ang sitwasyon niya at mapalipat siya dito sa mansyon. Pagak na natawa si Solen. Dad, stop joking. It's early in the morning. Nababadry pa ako sa mga ganyang joke eh. Wika pa niya.
Dad, kulang lang tayo sa bonding eh. Gusto mong mag-day off ako today para maipasyal ka? Ngunit seryoso ang ama ni Solen. Paniguradong magiging mabuting asawa siya at mababantayan kanya para sa akin. Bukas na bukas lang ay makikilala mo na si Andres. At saan mo naman nakilala ang tinutukoy mong lalaki, Dad? Hindi siya makapaniwala. Naligtas niya ako mula sa mga masasamang tao na nang hold up sa akin. Siya ang nakikita kong perpekto para sa'yo, anak ko. Nais kong ipakilala si Andres sa'yo. No, hindi ako! Papayag ka sa ayaw man at sa gusto mo at kung magmamatigas ka, ayaw mo pa rin, ay maaga akong mawawala. Palibhasa, alam ng ama niya na kayang-kaya siya nitong kunin sa pananakot nito. Inis na dumiretso si Solen sa kanyang tita Margie. Naiinis siya dahil sa ama niyang pinagbabantaan pa siya mapilit lamang siyang mag-asawa. Seriously, hindi ba mabubuhay ang isang babae kung wala itong partner? Sibangot ka na naman. Napuna na agad ng kanyang tita. Natawa pa nga ito dahil tila ba alam na nito ang kinaiinisan niya. Si daddy kasi, kinukulit na naman ako. Inis niyang sagot. Tita, can you talk to dad? No, I wouldn't do that, Iha. Iba ang ama mo, iba ang paninindigan niya at kung may nakakakilala sa kanya ng gusto ay dapat ikaw yon. He just want the best for you. Patanda na ang ama mo at tama naman siya. Maybe it's time? Pati ba naman ito kampi sa ama niya? Tita, I'm not interested. Sa ngayon wala pa akong balak mag-asawa. Depends sa pa niya. I'm living a good life without a man. Kailangan ko pa bang kumuha ng bato na ipupukpok sa sarili ko? Of course not! But you have to. Gusto lang naman ng ama mo na may mag-aalaga sa'yo kapag wala na siya. Bakit di mo na lang siya sundin o pagbigyan? Ikaw pa rin ang iniisip niya, Solen. Hindi siya makukontento kapag di kanya nakikitang may sariling pamilya. Tita, ipapakasal niya ako sa taong irereto lang niya? Seryoso ba to? This is unbelievable. She can't hide the frustration lalo pat agree na din ang tita niya na mag-aasawa na siya. There's always a way, Solen. If it's not working or not worth it, you can file an annulment. Lalo pat, di naman problema ang pera sa'yo. There's always a way, right? Nakangiting pangungumbinsi nito. Iniisip ko kasing masasayang lang ang oras at panahon ko sa lalaking iyon. But since my point ka naman, tita, sige. Sige, susubukan kong pagbigyan si daddy. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Tagaktak ang pawis ni Andres matapos siyang buhati ng mga nakasakong bigas na order sa kanila. Kinarga nila ito sa truck at talaga namang nakakapagod. Napaupo na muna siya bago nagpunas ng pawis. Kamusta ka, Andres? Napaangat ng tingin si Andres sa nagsalitang matanda. Nagulat siya nang maalala na ito ang matandang tinulungan niya. Sir, kamusta po? Agad siyang nagbigay galang. Ilang araw din ang tinagal bago ako nakadalaw sa iyo. Maaari ba kitang makausap, Andres? Sige po, sir. Magpapaalam lang po ako sa boss ko. Sandali lang ho. Iniwan niya ito saglit. At pagbalik niya, inaya na siya nito sa magara nitong sasakyan. Naiya pa nga siya dahil baka umamoy ang pawis niya. Maaari ba tayong mag-usap sa pribadong lugar? Mahalaga kasi ang mga sasabihin ko, Andres. Pakiusap nito. Agad naman siyang pumayag. Sa isang magarang restaurant sila nagtungo. Walang mga tao bukod sa staff na nag-aasikaso sa kanila. Nakakamangha talaga na ang matandang tinulungan niya ay ubod pala ng yaman. I want you to marry my daughter. Nasamid si Andres sa iniinom niyang tubig nang magsalita ang matanda. Nabingi lang ba siya? Seryoso ako, Andres. Ikaw ang nais kong maging asawa ng nag-iisa kong anak na si Solen. Aalisin kita sa kahirapan. Nais kong ipangako mo sa akin na aalagaan at babantayan mo ang anak ko para sa akin. Sir, kung aalagaan at babantayan lang po ay bakit pa kailangang pakasalan? Dahil ayaw kung sino-sinong lalaki ang dumikit sa kanya. Humihina na ako at wala na akong kakayahan na ipagtanggol o alagaan pa ang anak ko, Andres. Sana ay pagbigyan mo ako sa kahilingan ko. Pakasalan mo ang anak ko. Pero sir, kargador lang po ako, paniguradong manidiri siya sa akin. At may dalawa din po akong kapatid na pinag-aaral. Kailangan nila ako at ang suporta ko. Akong bahala sa'yo, maging sa mga kapatid mo. Andres, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko pagdating kay Solen. Hindi ko alam pero sinasabi ng puso ko na ikaw ang maaari kong pagkatiwalaan at asahan. Napapuntong hininga si Andres bago tumungo sa matanda. Hindi ko po kailangan ng karangyaan, sir. Hindi po ako mapagsamantalang tao. Nais ko lang po maging secured ang future ng kambal kong kapatid at makapagtapos sila ng pag-aaral. Gagawin ko naman po ang hiling mo, sir. Makakaasa po kayo na babantayan at aalagaan ko ang nag-iisa ninyong anak. Kuya, saan po ang punta natin? At saka, kanino pong kotse ang nasa labas? Kuya, ang ganda ng kotse.
Manghang tanong ni Hana sa kanya. Kasalukuyang inaayos ni Andres ang mga damit nilang magkakapatid. Aalis na muna tayo dito, Hana at Mona. Ngunit hindi naman mawawala ang bahay natin eh. Sa ngayon kasi may mga kailangan lang gawin si Kuya. Sana maunawaan ninyo. Paliwanag niya. Hindi naman na nagtanong ang dalawa at matapos ng maggayak ay pinauna na niya sa sasakyan ang dalawa. Ikinandado niya ang pinto bago sumunod na rin sa kotse. Sir Andres, alis na po tayo. Wika pa ng driver na tinanguan na lamang niya. Hindi naman matagal ang biyahe. Sa isang magarat napakalaking mansyon ay pumasok ang sasakyan. Pinagbuksan sila ng pinto at naunang bumaba ang kambal. Maraming katulong ang nakaabang sa bukana pa lang ng mansyon. Natanaw niya ang bilyonaryong si Hector na nakaabang na pala sa kanya. May katabi itong magandang dalaga na mukhang anak nito. Ngunit nakasimangot ito at di man lang silang initian hindi tulad ng ama nito. Maligayang pagdating, natutuwa ang matanda. Andres, simula ngayon ang mansyon na ito ay bahay mo na. Nga pala, sumulyap ito sa anak nitong si Solen bago pumaling sa kanya. Ito ang nag-iisa kong anak, si Solen. Siya ang magiging asawa mo. Inilahad naman ni Solen ang kamay nito sa kanya. Sa kilos nito ay napaka-professional nito kahit pa naiinis naman talaga. Ikinagagalak kong makilala ka. Hindi mahaba ang naging pag-uusap nila dahil inutos ni Hector na samahan na siya sa magiging silid niya pati na rin ang mga kapatid niya. Sinamahan na muna niya ang kanyang mga kapatid bago nagtungo sa silid niya. Ngunit di pa man nakakapasok ay napansin na niya si Solen na nakasunod pala sa kanya. 3 words, Andres. Hindi kita gusto. Inirapan na siya nito bago iniwan na siya. Kibit balikat na lamang si Andres. Hindi rin naman kasi niya ugaling makipagtalo dahil ayaw niyang may nakakaaway. At isa pa, sinusunod niya ay ang ama nito at hindi ang dalaga. Kinabukasan ay maaga siyang gumising. Naalimpungatan kasi siya, akala pa ni Andres ay kargador pa rin siya sa palengke. Napabuntong hinanga siya bago nagpa siyang bumaba na upang kahit papaano, baka may maitulong siya sa mga kasambahay. Marunong siya sa gawaing bahay. Sa pagluluto ay marami din siyang alam kaya paniguradong marami siyang maitutulong sa mga ito. Magandang umaga, Sir Andres. Bati ng mga ito. Nahihiya siyang ngumiti. Andres na lang ho, di naman talaga ako galing sa mayaman mga ate. Kargador lang ho ako sa palengke at alam na alam ko ho ang hirap. Mas magiging komportable po ako kung Andres na lang. Paliwanag niya sa mga ito. Iyon po kasi ang bilin sa amin, sir, kaya sinusunod lang po namin. Sensya na po. Kinagagalak po namin na pagsilbihan ka, Sir Andres. Napakamot na lamang siya sa batok dahil sa hiya. Mga ate, may maaari ba akong maitulong? Hindi kasi sanay ang katawan ko na walang ginagawa eh. Tanong pa niya. Sir, maupo na lang po kayo at wala ka pong dapat gawin dito. Paluto na po ang almusal at sir, ito nga pala ang kape mo. Parang senyorito si Andres sa sitwasyon niya sa mansyon. Nais sana niyang makausap si Hector upang ipaalam dito na sobra-sobra na ang ginagawa nito para sa ginawa niyang pagtulong na dapat lang naman gawin ng isang taong nakakita ng ganong sitwasyon. Samantalang, si Solen naman ay masama ang umaga. Sino ba namang gaganda ang umaga kung ang hampas lupang lalaki ang masisilayan niya? Yes, nakarating na sa kanya na isa pala itong kargador. Hindi siya makapaniwala na ipapakasal siya ng kanyang ama sa isang kargador. Anong espesyal sa pagiging kargador? Sana pala kumuha na lang siya ng bodyguard kung ang nais lang naman ng ama niya ay magpoprotekta sa kanya. Hindi siya nag-aral at naging successful na babae para lang ipakasal sa lalaking wala namang narating sa buhay. Kung nabubuhay lang sana ang ina niya, paniguradong may kakampi siya. Ngunit pumayag na siya na kapag bitaw na siya ng salita sa kanyang ama. Kaya nga ang kailangan na lang niyang gawin ay pakisamahan sa harapan ng ama niya si Andres, ngunit hindi siya magiging asawa sa lalaking hindi naman niya ka-level at lalong hindi siya interesado. Kaya naman pala matipuno ang katawan nito, animoy nag-gym kasi nga kargador pala. Gusto niyang matawa. Nagtama ang paningin nila ni Andres. Inirapan niya ito bago nagpaninig habang hinihintay ang coffee niya. Mga tao nga naman ngayon, no? Sinasamantala ang kabaitan ng isang tao lalo na kapag nalamang mayaman. Sumulyap siya kay Andres. Ngumiti ito sa kanya imbis na magalit o tamaan sa sinabi niya. Oo nga eh, tama ka Solen. May mga tao din na mapanghusga, kala mo ay Diyos sila kung mangmata sa kapwa. Napako ang tingin ni Andres sa kanya. Pinaparinggan mo ba ako? Mataray na tanong niya. Sabihin mong diretso para magkaalaman na, Andres. Alam mo may kasabihan na if the shoe fits, wear it. Ngumiti ito na para bang inaasar pa siya kahit simpleng ngiti lang naman. Nag-aaral naman ako ng high school, kaya kahit papano di ako mangmang. 3 words, Solen. Pangit ugali mo. Napasulap si Solen sa mga katulong na parang natutuwa pa na may sumusuplada sa kanya. Kinuha naman ni Andres ang kape nito bago siya umalis sa kusina.
May nakakatawa? Inis na tanong niya sa mga katulong bago padabog na lumabas sa kusina. Sa silid ni Solen ay halos sumigaw na siya dahil sa dami ng maaaring sumupalpal sa kanya ay ang kargador na iyon pa. Hinding-hindi talaga sila magiging magkasundo kahit paikasal na sila. Ilang oras muna siyang nagpalipas ng inis sa kwarto bago nagdesisyong lumabas na para magpahangin na muna. Dumiretso siya sa garden sa likod ng mansyon. Dito siya madalas tumambay kapag bored siya. Magandang umaga po ate. Napasulyap siya sa dalawang batang babae na sabay bumati sa kanya. Kambal pala sila, matamis ang ngiti ng dalawa kaya naman nahawa siya at napangiti na rin. Ate Solen, kami po pala ang kapatid ni Kuya Andres. Ako po si Mona at siya naman po ang kambal kong si Hana. Pakilala ng mga ito. Hindi niya magawang mainis o magalit sa kambal dahil hindi naman siya masamang tao para pati ang mga ito ay idamay sa away nila ni Andres. Kamusta ang pag-transfer ninyo? Sabi ni Daddy ay nasikaso na niya ang scholar ninyo. Nais ko mag-aral kayong mabuti. Bilin pa niya, sana ay huwag ninyong tularan ang kuya ninyo. Ngunit natahimik ang dalawa na tila ba nalulungkot. Ate, iyan din po ang sinasabi ni Kuya Andres sa amin. Si Mona ang nagsalita. Ayaw niyang magaya kami sa kanya na di nakatapos ng koleyo. Ayaw daw po niyang maliitin kami ng ibang tao at pagtawanan. Nais ni Kuya Andres na maging maganda ang buhay namin kaya iginagapang po niya kami sa hirap. Sa totoo lang ate, gustong-gusto talaga naming maging gaya ni Kuya Andres. Siya po kasi ang idol namin. Lahat ay gagawin ni Kuya para lang maging maayos kami. Ito ang mahabang paliwanag ni Mona. Kaya nga po, di nakapagtapos si Kuya kasi inuna po niya ang pagsuporta at kapakanan namin ate Solen. Gagalingan po talaga namin pangako. Para hindi po sayang ang binigay po ninyong tulong at di po sayang ang sakripisyo ni Kuya. Si Hana naman ang nagpatuloy. Napapilib siya sa totoo lang. Ulirang kapatid pala ito, ngunit di pa rin siya dahilan para maging maayos sila. Dapat lang naman na suportahan nito ang kambal dahil obligasyon na ito ni Andres. Basta mag-aaral mabuti, pangako? Tanong pa niya bago hinaplos ang buhok ng kambal. Opo, sabay na sagot ni Mona at Hana. Samantalang, si Andres naman ay napangiti nang makita ang dalagang mabait naman pala. Hindi na to sinasali sa inis nito ang kambal niyang kapatid at nang malaman ito ay naging kampante ang puso niya. Nandito ka lang pala sir. Agad niyang sinaway ang tauhan ni Don Hector dahil baka marinig sila ni Solen, masira pa ang moment ng mga ito. Nila niya ito palayo sa garden. Bakit mo po ako hinahanap? Pasensya na, ayaw ko kasing marinig nila tayo. Tumango naman ito bago sumagot. Sir, si Don Hector kasi pinapatawag ka. Kaya pala ngumiti siya bago agad na nauna na upang puntahan ang matanda. Sir? Napangiti ito. Iho, nais kong madaliin na ang kasal. Ramdam kong pahina na ako ng paina, maaari bang next week ay ikasal na kayo? Pinaayos ko na ang lahat. Wala na talagang atrasan ito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago tumango sa matanda. Napakaganda mo talaga, Iha. Natutuwa ang kanyang tita Margie na makita siyang suot na ang dress at maayos na ang makeup. Ngunit kung ang tita niya ay masaya para sa araw ng kasal nila ni Andres, siya naman ay nais mag-run away. Kanina pa siya nagdadalawang isip at nakaplano na rin sana sa isipan niya kung paano siya tatakas. Saan siya magtatago at ilang taon. Ngunit hindi niya magawa sa tuwing may isip niya ang kalagayan ng kanyang ama. Ito ang hiling ng ama niya. Humihina na ito, pansin na din ni Solen. Hindi maaatim ng konsensya niya na iwan sa ere ang kanyang ama na nag-effort sa kasal na ito. Hey, what's wrong? Sinabi ko naman 'di ba? Mabait naman si Andres, mabuting tao ang lalaking iyon. Oo nga't kargador o di siya galing sa mayamang pamilya ngunit nakikita kong mapagkakatiwalaan siya. Remember what I told you? File an annulment once na di talaga mag-work ang setup ng ama mo para sa inyo. Subukan mo lang muna, Solen. Maaari naman siyang tulungan ng ama mo kung iyon lang talaga nais ng ama mo. Kaya lang ay pinagkakatiwalaan niya ang binatang iyon para may magbantay sa'yo pag wala na siya. Hanggang sa huli, ikaw lang ang iniisip ng ama mo. Ito ang mahabang paliwanag ng tita Marge niya. Tita, I don't like him. Hindi ko magagawang magustuhan ang kargador na iyon. Paninindigan ni Solen. Then don't. Simple lang naman hayaan mo siya and then continue your life. Hindi naman hadlang si Andres sa'yo, sinusunod lang din niya ang ama mo bilang pasasalamat sa tulong ng ama mo. Kahit pa nga si Hector talaga ang may malaking utang na loob kay Andres dahil niligtas niya ang buhay ng ama mo.
Tandaan mo na kung hindi dahil sa kargador na iyon na sinasabi mo ay baka di mo nakasama ngayon si Hector. So don't be rude, Iha. Treat him right kahit paayaw mo sa kanya bilang asawa mo. Tao pa rin siya na kailangan irespeto gaya ng pagrespeto niya sa'yo kahit na hindi maganda ang treatment mo sa kanya. Iha. Tinitigan siya ng kanyang tita. Magsasama na kayo sa iisang bubong. Sana naman kahit normal na pagtrato lang sa isang tao ay magawa mo kay Andres. Pagbigyan na lang natin ang ama mo. Dagdag pa nito bago siya niyakap. Kapag may napupusuan ka na, sabihin mo sa akin at ako mismo ang lalakad ng annulment ninyo ni Andres. Upang makasama mo ang taong minamahal mo, suportado kita, Solen. Pero ngayong wala pa namang nagpapatibok sa puso mo, bakit di mo muna subukan kay Andres? Baka nga tadhanang makilala siya ng ama mo at maireto sa'yo. Natawa siya. Tita, naniniwala ka ba sa tadhana? Sa panahon ngayon, hindi na po totoo ang tadhana. Naniniwala ako sa tadhana at sa nagagawa ng pag-ibig sa buhay ng mga tao. Sagot nito habang nakangiti pa rin sa kanya. Hindi naman karamihan ang bisita nila. Bongga ang kasal ngunit mga relatives at kaibigan lang ang invited. Sa pagtatapos ng wedding ceremony ay idineklara na silang mag-asawa ng pari. At sa last part kung saan maghahalik na sila ay ilang segundo muna siyang nakatitig kay Andres. Hindi mo kailangang matakot. Aalagaan at poprotektahan kita. Wika nito na ikinalakas ng kabog ng kanyang puso. Hahalikan na kita upang di na tumagal pa. Dagdag pa nito bago siya maingat na hinagkan. Walang balak na mag-honeymoon ang dalawa. Walang nag-agree sa kanilang dalawa. Parehas nila itong pinag-usapang mabuti at inirerespeto nila ang patungkol sa bagay na ito. Hindi na nga lang nila ipinaalam sa ama ni Solen dahil katakot-takot na sermon na naman ang aabutin niya. Ilang araw lang matapos ang kasal at ang pakunwari nilang honeymoon ay back to normal na ang lahat. Si Solen ay sa trabaho niya habang si Andres ay sa mansyon lang upang may makasama na rin ang ama niya na ngayon ay nakaratay na sa higaan. Nalulungkot si Solen na paunti-unting bumibigay ang katawan ng ama niya. Ngunit masaya pa rin siya na natupad ang hiling nitong maikasal siya kaya kampante na ang puso niya na mawawala itong masaya. Gabi na nang makauwi siya dahil sa overtime. Dinatnan niyang mahimbing na ang tulog ng ama niya habang ang mga katulong naman ay naghanda na ng dinner nila. Where's Mona and Hannah? Tanong niya dahil hindi siya sanay na di nakikita ang bibong kambal. Kumain na sila. Nauna na dahil marami pa daw gagawin na activities. Kumain ka na, alam kong pagod ka. Andres, kamusta ang daddy ko? Maayos naman siya, nakakainom ng gamot at kumakain sa tamang oras. Iyon lang naman ang magagawa ko sa ngayon dahil tambay lang ako dito. Para bang disappointed ito sa sarili nito. Well, gusto mo bang magtrabaho din? May alam akong position na bagay naman sa'yo at sa tingin ko ay matututukan mo. Paano si Don Hector? Sa ngayon ako ang nag-aasikaso sa kanya. Ayaw naman niyang obligahin si Andres lalo't di naman talaga dapat ito ang nag-aalaga sa ama niya. Iniisip niyang baka si Andres pa ang mapamanahan dahil sa pagiging malapit nito sa ama niya. Si Tita Margie, pwede naman siyang magbantay kay Daddy dahil wala rin namang ginagawa si Tita. Nasa abroad ang mga anak niya at siya'y mag-isa lamang sa bahay nila. Paniguradong payag siya. Kailangan din kasi talaga ni Solen ng bagong secretary dahil nag-resign na ang matagal na niyang kanang kamay. Kinasal na kasi ito at buntis na. Biglaan lang kaya nagipit siyang maghanap. Ngayong nalaman na niyang nais ni Andres na magtrabaho ay baka pwede ito. Upang mabantayan na rin niya ang kilos nito at kung may pakay ba ito sa kanilang mag-ama. Gusto mo bang maging secretary ko? Mahigpit ako sa trabaho, Andres. Sa trabaho, hindi tayo mag-asawa o magkasama lang sa bahay. Since disiplinado ka naman siguro sa trabaho, maaari kang magsimula bukas. Sabi mo tapos ka ng high school at hindi ka mangmang, paniguradong mabilis ka lang matuto. Seryosong paliwanag pa niya. Inaasahan kong hindi mo gagawin ito dahil ayaw mo sa akin. Ayaw ko pa rin naman sa'yo pero ayaw ko namang makulong ka dito sa mansyon. Nahihiya ka lang pero ramdam kong gusto mong magtrabaho. Inaasahan niyang tatanggapin ito ni Andres, sino ba namang hindi napakaganda ng offer niya. Malabong humindi ka, trabaho na ang lumalapit sa'yo at nagbe-benefit ka pa dahil sa sahod bukod sa asawa mo ang may-ari. Ngumiti si Andres kay Solen bago sumagot. Salamat na lang pero hindi ko matatanggap ang alok mo. Hindi naman pwedeng palagi akong nakaasa sa inyo. Sa pananalita mo pa lang alam ko iniisip mo, Solen, pero hindi ako mapagsamantalang tao. Hindi ito makapaniwalang tinanggihan niya ang alok nito. Bakit pakipot ka? Inis na tanong pa nito. Hindi ba't unprofessional ang makipagtalo sa harap ng hapagkainan? Iwasan mo iyan. Payo pa niya bago nagpatuloy na sa pagkain.
And this is the reason why I still hate you, Andres. Para kang kung sino kung pagsalitaan mo ko. Palibhasa, malakas kapit mo sa daddy ko. Ikaw na nga itong tinutulungan, ikaw pa itong mayabang? Hindi siya mayabang. Mali lang ang iniisip nito at dahil nga ayaw ni Solen sa kanya, ito talaga ang iisipin nito sa pagtanggi niya. Hindi mo man lang ba inisip na kaya ko to inaalok sa'yo dahil gusto kong kahit paano maging fit ka naman sa mundong ginagalawan mo ngayon? Hindi tunog pagmamalasakit kundi tunog pang-iinsulto. Hindi ako nandito para ipilit maging kapantay mo at maging sa mundo mo, Solen. Nandito ako dahil malaki ang tiwala ng ama mo sa akin. Nandito ako para protektahan at alagaan ka. Bukod doon, wala na akong ibang kailangang gawin. Pinapamukha mo talagang masamang ugali ko no? Pagak itong tumawa. Hindi ako nagpapamukha sa'yo, Solen, kundi ikaw. Ikaw ang may responsibilidad sa mga nilalabas ng bibig mo at sa inuugali mo. Nagdabog ito. Solen, kumain ka na at magpahinga na. Mahinahon lang ang salita ni Andres. Bakit ba ganyan ka? Tingin tuloy nila sa akin ang sama ko tapos ikaw itong mabait simula nang mapunta ka dito. Naiinis ako sa'yo. Kapag narinig pa tayo ni Don Hector, mas lalo siyang manghihina. Pakiusap, tama na. Kumain ka na, Solen. Ingatan mo ang sarili mo at tigilan mo na rin ang pag-o-overtime. Hindi ka makakakain ng maayos kapag nakikita mo ako kaya mauna ka na. Wika pa niya bago umalis na muna. Mariing napapikit si Andres na pabuntong hininga na lamang siya bago dumiretso na muna sa labas upang magpahangin. Hindi siya tatanggap ng anumang trabaho na galing sa mag-ama. Sapat na ang pagbibigay ni Don Hector ng scholarship sa kambal at sapat na rin na nawala sila sa mahirap na sitwasyon. Wala na siyang inaasahang iba. Nais rin naman niyang bumalik bilang kargador sa amo niyang inchik upang di iasa ang mga ibang gastos kay Don Hector. Hindi rin niya ginagalaw ang allowance na ibinibigay nito sa kanya. Mas maigi na ang maging kargador kesa ang masumbatan ni Solen na inaabuso ang ama nito. Grabe po talaga si Ma'am Sir, no? Isa sa mga kasambahay ang bigla na lang sumulpot sa likod niya. Pabayaan na lang natin, baka pagod lang. Depensa niya kay Solen. Sir, first day mo pa lang, iba na talaga trato niya sa'yo. Buti pa sa kambal, mabait, pero sa'yo, sus, kulang na lang sir, saksakin ka. Marinig ka, mawalan ka pa ng trabaho dahil sa akin, saway niya. Sir, bait-bait mo pa naman. Hindi makita ni ma'am na jackpot siya kasi may nagtitiis sa ugali niya. Hindi na lamang siya kumibo. Hindi umuwi ng isang araw si Solen dahil di na niya kayang harapin si Andres. Bakit ba siya pa ang nagigilty? Lakas talaga makakonsensya ng lalaking iyon. Halina, umuwi ka na. Payag na ako sa pakiusap mo, hayaan mong magtrabaho si Andres. Huwag mong hawakan ang buhay niya dahil di naman iyon ang usapan. Kwinento niya sa kanyang tita Margie ang nangyari ngunit siya pa ang napagalitan. Hindi ka naman ganyan ah. Huwag kang masanay na humuhusga ka ng tao, lalo pa at napakabait ni Andres. Pasalamat ka nga at nagtsatsaga siya at ikaw pa ang iniisip. Solen, tigilan mo ang pagtrato kay Andres ng ganyan, baka sa huli ay magsisi ka. Napakabait kaya niya. Para bang sinasabi pa ng tita niya, nakakainin niya ang mga sinasabi niya kay Andres. Tita, ano man ang iniisip niyo, hindi yun mangyayari. Kumukulo ang dugo ko sa lalaking iyon. Masyadong mayabang. Binibigyan na nga siya ng trabaho, nais pang maging kargador. Sa trato mo palang kita na niya, so bakit pa niya tatanggapin ang alok mo? Kung ako rin naman si Andres, parehas lang ang magiging desisyon ko sa naging desisyon niya. Hindi iyon pagyayabang, respeto iyon at pag-iwas sa'yo dahil baka sa huli isumbot mo lang din. Umayos ka nga Solen, hindi ko gusto ang mga nilalabas ng bibig mo lately. Hindi sa kamping-kampi ako kay Andres, but observe your behavior and yourself. Mabait ka nga sa kambal, grabe ka naman sa kuya nila. Kinda disappointing kasi wala namang ginagawang masama si Andres sa'yo. Tita, siya ang dahilan bakit limitado ang galaw ko. Pati ako nawawalan na ng gana sa'yo, Solen. Layunin ng tao na protektahan at alagaan ka. Choosy ka pa. Hindi ka naman inaano ni Andres ah. For sure, he just wants money. Kunwari mabait, scholarship sa kambal, ayos lang sa akin. I'm glad na nakatulong kami, pero sa kanya, no way, Tita Margie. Pakiramdam ko talaga may pakay siya sa amin ni Daddy. Napailing na lamang ang tita niya. Hindi ka talaga nakokonsensya sa mga sinasabi mo? How could you be so heartless? Naiiling ang tita niya at disappointed. Basta ako, I like him. Nakikita kong mabuti siyang tao. Nakaka-proud ang magulang niya habang ikaw, tinitigan siya nito. Panigurado akong nalulungkot ang mami mo sa inaasal mo. Natahimik si Solen at hindi na nagsalita pa. Pag uwi nila sa mansyon ay agad siyang dumiretso sa kwarto. Isang kwarto lang ang tinutulugan nila ni Andres, ngunit sa lapag ito habang siya ay sa kama. Nagulat lang siya nang pagpasok niya sa silid ay nandoon pala ito at nagtutupi ng damit.
dumating ka na pala. Basag nito sa katahimikan. Kagabi ka pa hinahanap ng daddy mo, saan ka ba nagpunta? Hindi siya kumibo. Bukas pala ay magsisimula na ulit ako sa dati kong amo sa palengke. Uuwi naman ako ng maaga at hindi ko rin pagkakalat na pinakasalan ko ang mayamang businesswoman. Ayaw kong kalat ka rin ang pangalan mo kaya hindi mo kailangang mag-alala. Dapat lang. Sagot niya ngunit di siya nakatingin kay Andres. Maaga si Andres sa trabaho. Sumakay siya ng bus dahil malayo-layo ito ngayon sa tinitirahan nila. Hindi na siya nagpaabot pa sa mga kapatid niya dahil baka magtanong lang ng magtanong ang mga ito kung bakit nagtatrabaho na naman siya sa palengke kung may allowance naman silang natatanggap sa ama ni Solen. Habang si Solen ay nagising na wala na si Andres, nakatupi na rin ang mga higaan nito. Napupuntong hininga siya bago napasabunot sa sarili. Nakokonsensya siya sa tuwing makikita niya ang maabo nitong muka na animoy di nagagalit ay nakokonsensya talaga siya ng sobra kahit na naiinis siya. Good morning, Daddy. Hinagkan niya ang ama bago na upo na upang mag-almusal. Si Andres, bakit wala pa? Ang kambal lang naman ang hindi natin nakakasabay dahil maaga ang pasok ng mga ito. Napasulyap siya sa kanyang tita Margie. Hindi ko alam, Daddy. Baka may pinuntahan lang. Don't worry, malaki na iyon. Babalik din naman si Andres. Sagot niya. Napailing ang kanyang tita. Solen, naaasikaso mo ba ang asawa mo? Sana lang ay maayos ang trato mo sa kanya. Malaki ang tiwala kong poprotektahan kanya sa mga mananakit sa iyo at aalagaan kanya kapag may sakit ka. Ngunit sana ay ganun ka din sa kanya. Tumango siya bago sumagot. Noted, Daddy. Natawa ang tita niya dahil alam naman nitong labag sa loob ang sagot niya. Mag-date din kayo, Solen. Baka naman iba dinedate mo. May asawa ka na, Solen, hindi kasal-kasalan ang nangyari. Si Daddy talaga, opo Dad, palakas ka po ha. Gusto niyang ibahin ang usapan, masyado na siyang nauumay na si Andres na naman ang pinag-uusapan nila. Wala siyang pasok sa trabaho ngayon, kaya naman naisipan niyang tignan si Andres sa trabahong pinili nito. Sakay ang magara niyang sasakyan ay tinungo niya ang sinabi nitong palengke na matagal nitong pinagtrabahuan. Hindi siya bumaba sa sasakyan. Mula sa labas ng sasakyan ay sinilip niya si Andres na abala sa pagsasakay ng sako-sakong kaban ng bigas sa truck. May dalawa pa itong katuwang ngunit kung mag-isang bubuhatin ang kaban ng bigas ay talaga namang mabigat iyon. So ito pala ang trabahong pinili nito kumpara sa inaalok niya. Bumaba siya sa sasakyan at nilapitan ito na kasalukuyang tapos na sa pagbubuhat. Ma'am, bigas po? Andres, may customer! Sigaw ng isa sa kasamahan nito. Napatitig sa kanya si Andres at nagsalita. Magandang umaga, ma'am, bigas po? Umakto itong hindi sila nakatira sa iisang bubong. Natawa siya bago sumagot. So, ito talaga ang gusto mo, ang mahirapan ka? Andres, kilala mo? Takang tanong ng mga kasama nito. Hindi, baka na mali lang. Ma'am, baka po hindi akong hinahanap mo. Tumalikod na ito. Isang pagkakataon pa, Andres. Tanggapin mo ang sa kumpanya ko at iwan ang... Natigilan si Solen ng may babaeng mapostura at sexy ang suot na lumapit kay Andres at maarteng sumigaw. Andres, may dala akong ulam mo. Napataas ang kilay ni Solen. Andres, mamaya sabay na tayo ha, kasi naman tagal mo na wala. Pinisil pa nito ang abs ni Andres na ngayon ay tagaktak sa pawis. Kaya ba gusto nitong bumalik kasi may binabalikan ito? Natawa siya bago bumaling sa babae. Ang alat naman ng taste ni Andres. Tumalikod na siya at agad na sumakay sa sasakyan. Hoy, excuse me lang, Miss Feeling Maganda. Dinuro siya ng babae. Kung ako maalat, ikaw naman mapait kasi para kang ampalaya sa sobrang bitter mo. Pake mo kung ako ang taste ni Andres, sino ka ba ha? Natawa siya. Siya pa talaga ang tinanong ito? Kung sabihin nga niya kung sino siya, di natameme pa ito. Inirapan niya ang babae. Don't you dare point your finger on me. Chararat na maalat. Bakit siya magpapatalo sa palengkerang babae? Kung mambababae na lang din si Andres, sana naman nag-level up na ang taste nito. Nakaka-insulto kasi sa kanya na ubod ng ganda at lamang na lamang ng benteng paligo sa babae. Partida, wala pa akong makeup nito Ikaw. Natawa siya. Kapal na nga ng makeup mo, mas lamang pa rin ako. Binalingan niya si Andres na mukhang sumasakit ang ulo sa palitan nila ng asaran ng babae. What? Hindi ko naman alam na may sugar mommy ka palang maalat dito kaya gusto mong magtrabaho dito imbes na sa... Naputol ang sinasabi niya nang sumabat na naman ang babae. Abat sandali nga! Hoy, ikaw na babae ka, wag mong tinataray-tarayan si Andres ha? Umalis ka na dito bago pa kita upakan. Pagtataboy sa kanya ng babae, ngunit inirapan lamang niya ito.
Tama na Carmen at ikaw naman. Bumaling ito sa kanya. Hindi nga kita kilala miss eh. Baka pwedeng umalis ka na. Marami pa po kasi kaming gagawin. At talagang itinanggi siya nito. Pagak na tumawa si Solen bago sinamaan ng tingin si Andres. Magbabayad ka sa ginawa mong to. How dare you? Galit na sigaw niya kay Andres bago binalingan si Carmen. Hindi ko matatanggap kung ikaw lang din naman ang magiging taste nitong kupal na to. Hindi ako nagpakasal para lang i-level sa chararat na maalat. Buti pa ang hipon nakakain ng katawan eh. Ikaw, kahit katawan hindi mapapakinabangan sa'yo. Abat sira ulo tong babae na to papatulan ko na. Pinigilan ito ni Andres. Habang si Solen ay galit na bumalik sa kotse niya. Walang hiyang Andres na iyon. Mambababae na lang di pa kumuha ng maganda, talagang sinusubukan nito ang pasensya niya. Wala naman sana siyang pake kung may babae ito eh. Kaya lang nababother siya dahil sa mukha ng Carmen na iyon na kahit segundo maligo hindi lalapit sa ganda niya. This is so embarrassing. Nakakainsulto na napakababa ng tingin ni Andres sa ganda niya. Oh, bakit naman nakasimangot ka? Nakipag-away ka ba? Napansin agad ng kanyang tita Margie pagpasok pa lang niya. My gosh, tita, galing ako sa palengke kung saan nagtatrabaho si Andres and guess what? What? May babae siya doon na chararat at maalat. Naiinis ako tita, humanda sa akin ang Andres na iyan. May babae siya doon na chararat at maalat. Naiinis ako tita, humanda sa akin ang Andres na iyan, hindi niya pwedeng gawin sa akin ito. Natawa ang kanyang tita Margie. Bakit naman? Hindi mo naman siya gusto, diba? Bakit galit na galit ka kung may babae si Andres doon? Paniguradong sawa na sa ugali mo. Natawa ang kanyang tita Margie. Ayos lang sana kung maganda eh. Ito ang nirereklamo ni Solen. Ano ba kasi ang babaeng iyon, Andres? Inis at gigil na tanong ni Carmen sa kanya. Kanina pa ito nagtatanong ngunit iniiwasan muna niyang magsalita. Hindi rin kasi niya nagustuhan ang ginawa ni Solen na pagsugod at pang-iinsulto sa mga taong kasama niya lalo pat di naman dapat nandoon si Solen kanina at mas lalong wala namang ginagawa si Carmen para magalit ito. Kung iniisip nitong babae niya si Carmen ay maling-mali ito dahil wala pa siya sa poder nila Solen ay kilala na niya si Carmen. Malapit niya itong kaibigan at palagi talaga itong nagdadala ng ulam sa kanya. Bakit galit na galit si Solen? Ano din naman kung sakaling babae niya si Carmen? Akala ba niya ay wala itong pake? Ngunit di naman niya gagawin iyon, mataas ang respeto niya sa ama ni Solen. Curious lang siya bigla sa naging reaksyon at asal ni Solen kanina. Andres, sige na. Sumagot ka naman kung sinong babaeng sumugod kanina dito at nagmaldita. GF mo ba siya? Mukhang yayamanin eh. Carmen, wala lang iyon. Pabayaan mo na lang. Isipin mo na lang na namali lang siya ng pinuntahan. Dagdag pa na sabi niya. Gusto ko lang malaman kung sino siya, nakakayamot kasi. Hindi naman pwede na sugod-sugudin kanya, no? Ako ang makakalaban talaga niya, magtataray-tarayan at mag-aaway talaga kaming dalawa, Andres. Napakabait mo para away-awayin kanya, kapal ng mukha? Galit pa rin si Carmen. Napabuntong hininga na lamang si Andres bago nagpatuloy sa pagtatrabaho. Mabilis namang lumipas ang maghapon. Umuwi agad siya dahil nakapagbitiw siya ng salita kay Solen na magiging maaga naman ang out niya sa trabaho. Sa pinto pa lang, nakita na niya si Solen na mukhang inaabangan siya. Sa pinto pagtapat niya dito ay balak niya itong lagpasan pagkabati niya ngunit agad nitong hinawakan ang braso niya. Napatitig siya kay Solen. Bakit? Tanong niya. Wala ka malang ipapaliwanag sa akin, Andres? Now tell me, bakit mambababae ka na lang ay chararat pa na maalat? Solen, may pangalan siya. Hindi ka kilala ni Carmen kaya ganun siya magsalita. Paliwanag niya. Pasensya na sa nasabi niya ngunit may mali ka din naman. Bakit ka pumunta doon, Solen? So, bawal ba? Gusto ko makita anong trabaho mo eh. Bakit mas pinili mo iyon kumpara sa inaalok kong trabaho? Hindi ko naman alam na may umaaligid palang chararat na babae sa'yo doon. So, iyon din ba dahilan? Kasi may babae ka? Pinutol niya si Solen. Si Carmen matagal ko na siyang kaibigan. Galit ka din ba dahil tinanggi kita? Tulad ng sabi ko, ayaw kong kaladkrin ang pangalan mo, Solen, ang pamilya ninyo. Iwasan mo na lang na pumunta sa trabaho ko dahil ayaw kong maapektuhan pati trabaho ko, Solen. Pahinga na ako. Paalam niya. Tama na ang pagsimangot mo dyan, mas bagay kung nakangiti ka. Uwi ka pa niya bago tuluyang pumasok na sa mansyon. Inabot niya ang kambal na abala sa pag-aaral sa sala kaya naman ngumiti lang siya sa mga ito bago dumiretso sa silid ng ama ni Solen upang bumati at kamustahin ito at matapos nun ay dumiretso na siya sa silid. Habang si Solen naman ay parang napahiya pa. Natawa siya. So, mali pala siya ng hula? Hindi naman pala ito babae ni Andres. Sobrang OA pa niya kanina. Nagalit lang naman pala siya sa wala. Nakakahiya ka!
Inis na sigaw ni Solen sa sarili niya habang nakatitig sa salamin ng kotse. Aalis na lang muna siya upang magpahupa ng kahihiyan. Lumalabas patuloy na parang nagsiselos siya sa Carmen na yon kahit na di naman talaga. Hindi lang niya kayang tanggapin na kung ang bababae si Andres ay sa Chararat pa. 2 oras din siyang wala. Bumalik siya na parang walang ganap sa kanila ni Andres. Ito na naman siya sa nakokonsensya siya eh. Inabot niya itong nagtitimpla ng kape gabi na. Sa tingin ni Solen tapos nang magsikain ang lahat at siya na lang pala ang nahuli dahil nga umalis pa siya. Sabi ko kumain ka muna at magpahinga. Umalis ka pala? Solen, wag mong pinapabayaan ang sarili mo. Nagulat siya na biglang nagsalita si Andres. May pinuntahan lang ako. Tsaka ang kapal-kapal naman ng mukha ko kung mananatili ako dito matapos kitang try-tarayan, sagot niya. Sanay na ako sa pagiging maldita mo. Inirapan niya ito. Kumain na ba ang kambal bago magpahinga? Napansin kong grabe ang pagseseryoso nila sa pag-aaral. Sana lang nasa tama pa rin kain nila. Iniba niya ang usapan. Maayos naman sila. Kinakamusta ko din naman. Napatango siya bago naghain ng pagkain niya. Ngunit plato pa lang ang nakukuha niya nang pigilan na siya ni Andres at paupuin na lang. Sa susunod, huwag ka nang magpapalipas. Uwi ka pa nito habang inaasikaso ang food niya. Napalunok siya bago nahihiyang iniwas ang tingin. Kinokonsensya mo talaga ako, no? Naiinis niyang tanong. Natawa si Andres. Hindi, bakit ko naman yung gagawin? Sige na, kain na. Masarap ang luto nila. Ikaw ba? Nabusog ka ba? Kumain ka ulit kung gusto mo. Alok pa niya. Gusto mo bang kasabay ako? Feeling mo naman. Inirapan niya ito. Habang nagkakape ako, babantayan kita. Wika pa ni Andres. Mas gumaganda ka kung mahinahon ka, Solen. Pinupuri ba siya nito? Maganda naman talaga ako kahit saang angle. Para kay Solen, hindi niya binubuhat ang sarili niyang bangko. She's just stating facts. Oo nga, maganda ka. Sang-ayon ni Andres habang nakangiti. Inasahan niyang aangal o sasabihan siya nito ng mayabang. Bakit ba ang bait nito? Ramdam ni Solen na namula ang mukha niya dahil lang sa sinabi ni Andres. Sobrang weird naman ng pakiramdam niya. Sa tingin ko, kahit pag-asawahin pa po ako ng iba, hindi ko magagawa yon. Napataas ang kilay niya kay Andres. At bakit naman? Kung pinayagan ba naman kita, why not? Kasi naman, walang makakapantay man lang sa ganda mo. E di magagalit ka lang ulit sa akin. Makapantay nga wala. Lumampas pa kaya? Paliwanag ito bago ngumiti. Bigla na lamang siyang nasamid at halos maiyak na siya sa sobrang pagkasamid. Agad siyang tinulungan ni Andres. Kumuha ito ng tubig upang makainom siya. Nilagok niya ang tubig bago nahampas ang asawa. Ikaw kasi, bakit ba kung ano-anong sinasabi mo nakakasamid ka? Pakunwaring nagtataray pa siya. Napakamot naman sa batok si Andres. Pasensya na, yun naman kasi naisip ko sinasabi ko lang naman. Pinapakilig mo ba ako? Parang sabihin ko sa'yo, di ako kinikilig ha? Napailing ito bago sumagot. Kumain ka na nga lang, Solen. Natawa pa ito nang iwan na siya. Habang siya naman ay naglalaro pa rin sa isip ang mga sinabi ni Andres. Bakit hindi ito maalis? Simpleng pumumuri lang naman iyon, tsaka totoo naman Baliw yata ang lalaking yun Bulong na lamang niya bago nagpatuloy sa pagkain. Kinabukasan ay maaga na naman siyang pumasok sa trabaho. Maganda nga ang gising niya kanina sa di malamang dahilan. Mahimbing rin pala ang naging tulog niya. Hindi na nga lang niya inabot si Andres dahil maaga itong umalis. Sinabi rin ng isa sa mga kasambahay na may meal na binilin si Andres para sa kanya at wag daw siyang payagan na umalis nang di nag-aalmusal. Natawa na lang siya bigla nang maalala ang meal na ginawa daw mismo ni Andres. Masarap nga. Inubos tuloy niya kahit na nagda-diet sana siya. Good morning, ma'am! Morning! Balik na bati niya, tila ba gulat ang mga empleyado niya nang makitang maganda ang mood niya. Hindi na lamang niya pinansin ang mga reaksyon ng mga ito at dumiretso na sa opisina. Samantalang si Andres naman ay nasa palengke na at nagsisimula na ulit magtrabaho. Umagang-umaga pawis siya dahil sa pagod ngunit ayos lang dahil maganda rin naman ang pakiramdam niya. Sa tingin kasi ni Andres ay nakukuha na niya ang loob ni Solen kahit papaano. Andres, may dala akong ulam ulit para sa iyo, sigaw ni Carmen habang papalapit sa kanya. Hala Andres, pawis na pawis ka Pinunasan ni Carmen ang tagaktak niyang pawis. Mamaya sabay na tayo kumain, madami akong baon para sa'yo. Sumandal pa si Carmen sa balikat niya. Bango mo pa rin kahit napawis ka na. Andres, ligawan mo na kaya ako? Wala ka naman asawa, wala din nobya. Ligawan mo na lang ako para may mag-asikaso sa inyong magkakapatid. Natawa siya. Carmen talaga, pala biro. Napailing siya bago kinalas ang kamay ni Carmen na nakapulupot sa kanya. Trabaho na ako, maya na lang. Paalam niya. Papa Andres, seryoso ako. Ikaw na lang ligawan ko, payag ako. Sayang naman gandang lahi mo kung di mo ako malalahian. Wika pa nito na ikinatawan na lang nila ng mga kasamahan niya. Patay na patay pa rin pala si Carmen sa'yo, no? Kantsaw ng isa sa mga kasamahan niya.
Masaya na ako sa buhay ko. Tanging sagot niya. Makapananghali ay umawat na sila sa pagkakarga ng bigas dahil pananghalian na. Pawisan siyang naupo upang ipahinga muna ang sarili bago kumain. May baon din naman siya, ngunit si Carmen kasi ay nagdala pa kaya marami na naman itong ipapaubos sa kanya. Pawis na pawis ka, bakit di ka magpunas? Napasulyap siya sa babaeng nagsalita. Solen? Tumabi ito sa kanya at naglabas ng panyo. Wipe your face, sobrang oily na. Bakit ka nandito? Masama? Naisip ko lang na magdala ng lunch since ginawan mo ako ng almusal. Andres! Papa Andres! Sorry na tagalan. Ininit ko itong sabaw kasi baka natigilan si Carmen at napasulyap kay Solen. Ikaw na naman! Umirap lang ito kay Carmen. Here, eat this. Mas masarap to kesa sa dala niya. Mas masarap to, Andres. Di galing sa sama ng loob, sabat ni Carmen. Maalat nga lang. Ganti ni Solen bago inirapan si Carmen. Subukan lang niyang kainin ang kay Carmen at ang akin ay mae-etsapuera kung manda talaga siya. Ito ang nasa isipan ni Solen sa mga oras na to habang nakatitig sa pagkain na dala ni Carmen. Si Carmen naman nakikipagkompetensya din talaga sa kanya at ayaw patinag nito. Ayaw umalis sa tabi ni Andres with matching himas pa sa braso ni Andres. Natitiris ang mata niya habang pinagmamasdan si Carmen. Basta naiinis siya. Gusto niyang sabuyan ito ng mainit na tubig para sakaling mawala ang kapit. Leave him alone, utos niya. Tumaas ang kilay ni Carmen. Bakit? Selos ka? Te, asawa lang ni Andres o nobya lang niya ang maaring magbawal sa akin. Since wala naman, edi ako manliligaw sa kanya. Bakit? May angal ka? Kumibot ang sentido niya bago pagak na tumawa. Gusto mong mawalan ng buhok sa ulo o sa petchay ha? Hindi na niya matiis ang kamalditahan ni Carmen na wala rin namang maipagmamalaki. Para lang malaman mo, ang lalaking hinahawak-hawakan mo ay pagmamay-a. Pinutol siya ni Andres. Tama na, parehas kong kakainin. Napabuntong hininga pa si Andres bago inuna ang sa kanya. Napangiti si Solen, minsan lang siya mag-effort kaya dapat lang ma-appreciate ito ni Andres. Minsan lang din siya sumpungin na maging mabait. Kapag nademonyo na naman ang utak niya ay katakot-takot na salita na naman ang aabutin ng dalawang ito, lalo na ni Carmen na napakatsararat naman. Hindi mo naman kailangang kainin ang kanya, no? Sino ba siya? Feeling asawa kung mag-utos sa'yo, hawak pa niya buhay mo, ha? Inis na tanong ni Carmen. Bakit? Hindi ba? Gaga ka pala eh. Ang alat mo na nga, ang asim mo pa. Lumayas ka nga, pinapakain ko si Andres. And for your information, at the end of the day, kami pa rin ang nagsasama sa gabi. Ngayon, kung mag-aalalinta ka dyan, umayos ka. Mahiya ka sa magandang Diyosa na nasa harapan mo. Nag-flip hair pa siya. Now, bumaling siya kay Andres. Eat. Ayaw kong masayang ang effort ko. Utos to, hindi pakiusap. Gets mo? Kinuha niya ang pagkain na dinala ni Carmen. Here. Binigay niya ito sa isa pang katrabaho ni Andres. Mukha kang gutom, kainin mo. Utos pa niya. Umiling ito, hindi ako gutom kanina. Kainin mo. Pinandilatan niya ito ng mata. Eat. Bulong pa niya. Sa takot naman nito ay nanginginig pa ang kamay nito nang tanggapin ang ibinibigay niya. Buwisit kang babae ka! Sigaw ni Carmen bago sana siya sampalin ng humanang si Andres. Carmen, mag-usap na lang tayo bukas. Seryosong wika ni Andres. Kasabi na lang kay boss na maaga akong umuwi. May emergency lang kamo. Piling pa nito sa mga katrabaho bago siya binalingan. At ikaw, mag-uusap din tayong dalawa, Solen. Tila ba galit na talaga si Andres. Hinila siya nito palayo sa palengke. Bitaw na nga, utos niya. Solen, ano bang gusto mo? Bakit mo ginagawa ito? Bakit ka palaging nandito? Sunod-sunod na tanong ni Andres. Can't you see? I'm trying to be nice. Hello? Ang baho kaya sa lugar na to, tinitiis ko lang mahatiran ka lang ng pagkain. Nasarapan ako sa almusal, that's why nagdala naman ako ng lunch mo. Salamat lang, ayos na sa akin, pero ikaw pa tong nagagalit. Inirapan pa niya si Andres. Sabi mo dapat lang na di ka madawit sa akin. Kargador ako at mayaman ka. Tingin mo talaga sasabihin ko ba sa kanila na asawa kita? Para ano? Para mahiya na naman ako at pag-usapan na pinakasal ka lang pala sa akin? Hindi siya nakasagot agad. Kahit tahimik lang ako at ayos lang sa akin ay hindi ibig sabihin nun na hindi ako nasasaktan. Ito lamang ang sinabi ni Andres bago siya iniwan na. Hindi makatulog si Solen dahil sa malalim niyang iniisip. Bakit ba apektado siya sa sinabi ni Andres? Bakit nga ba kasi nag-e-effort siya? At bakit ang weird ng nararamdaman niya nitong mga nakaraang araw pa? Gusto niya ng sagot ngunit di niya alam paano niya iyon makukuha. Napabuntong hininga siya bago minabuting lumabas muna. Nadatnan niya ang kanyang tita Margie na nagyoyosi sa sala. Hindi pa rin pala ito natutulog? Tita, tawag niya bago tumabi dito. Gabi na tanong pa niya. Napangiti ito.
Kinausap ko ang mga pinsan mo sa abroad kaya hindi na ako nakabalik agad sa higaan. Ikaw ba? Gabi na bakit? Gising ka din? May inisip lang tita. Sinuri siya nito ng tingin. Bakit? May problema ba sa kumpanya? Tell me. Pwede naman tumulong mga pinsan mo. Hindi mo kailangang pasanin ang mga iyan ng mag-isa. Ngumiti siya bago sumagot. Hindi po tita. Walang problema sa kumpanya. Hindi rin tungkol doon ang iniisip ko tita kundi tungkol kay Andres. Pag-amin niya. Bakit? May problema ba kay Andres? Sinasaktan ka ba? Hindi ba talaga nagwo-work? Sunod-sunod ang tanong ng tita Marge niya. Hindi naman, may pakiramdam lang ako kasi na naiinis, natutuwa at minsan naman hindi ko maintindihan. Basta mixed emotions when it comes to him, lalo pa ngayon na may babaeng umaaligid sa kanya ngayon. Ikaw ba'y may nararamdaman na sa asawa mo? Natutuwang tanong ng tita niya. Me? I don't think so. Baka naman kasi dala lang ito ng pagiging mabait niya at mapagpasensya sa akin. Nakokonsensya ako kapag may nasasabi o nagagawa ako sa kanya. Ngayon naman mukhang dinamdam niya ang mga sinabi ko noon. Gusto kong humingi ng sorry, hindi akong pinapatulog ng konsensya ko, tita. Paliwanag niya. Iyon lang ba talaga? Natatawang tanong nito. I'm sure na iyon lang, tita. Paninindigan niya. Ay di mag-sorry ka in a nice and professional way. Isipin mo kung paano, hindi ka na kailangan turuan dahil ikaw mismo ang makakaalam niyan. Tumayo na ang tita niya at nagpaalam sa kanya. Pahingan ako, ikaw din magpahinga ka na. Bumalik na siya sa silid nila. Wala si Andres, mukhang hindi ito tatabi sa kanya kaya naman hindi na niya ito inabalang tignan pa kung saan. Bumalik na siya sa silid nila. Wala si Andres, mukhang hindi ito tatabi sa kanya kaya naman hindi na niya ito inabalang tignan pa kung nasaan. Paniguradong nakitabi ito sa kambal dahil nga sa masama ang loob nito. Kinabukasan ay maaga siyang gumising, mas maaga pa sa gising ni Andres. Gusto talaga niya itong makausap bago ito pumasok. Magandang umaga, bati niya bago na paiwas. Gusto mong kape? Tanong niya ngunit hindi pa rin makatingin dito. Bakit ang aga mo? Di ka naman ganito gumigising Tanong pa nito. Para makausap ka, gusto kong mag-sorry mula sa puso to, kaya makinig ka. Sorry sa mga nasabi ko, mabait ka at doon ako mas lalong naiinis kasi napakatyaga mo. Napapuntong hininga pa siya. I'm really sorry. Dagdag pa niya. Hindi naman ako sobrang galit sa'yo. Sinabi ko lang na nasasaktan din ako. Inisip ko din na baka galit ka kagabi kaya sa kambal na ako natulog. Sagot naman nito. I'm not mad. Iniisip mo na lang na palagi akong galit. Napailing pa siya. Hinintay nga kita kagabi Bulong pa niya na narinig naman ni Andres. Bakit mo ko hinintay? Natawa ito. Basta, inis niyang sagot bago ito inirapan. Magdadala ako ng lunch, wag mong kainin yung kay Carmen. Bilin pa niya bago tumakbo palabas sa kusina. Nakahinga siya ng maluwag dahil nagawa na niyang mag-sorry. For the first time, nag-sorry siya at nagawa niya. Hindi naman pala nakakamatay ang mag-sorry. Nakalimutan kong sabihin, Solen. Bigla na lang sumulpot si Andres. Agad siyang umayos. Ano? Mamaya ay birthday ng boss ko kaya hindi ako makakauwi ng maaga. Pakisabi na lang din sa kambal, pwede ba? Bawal ba ako doon? Pupunta ako. Si Carmen kasi pupunta din Napakamot pa ito sa batok. So, siya ba ang may birthday? Bida-bida na naman. Pupunta ako after work. Ipapasabi ko na lang sa kambal, don't worry. Tumango na lamang si Andres sa kanya kaya napangiti siya. Pakiramdam ni Sulan nakikipagkompetensya si Carmen sa kanya at wala siyang balak na magpatalo. Boss, ayos lang ba na isama ko si Sulan? Natawa ang amo ni Andres. Si Masungit. Sige, ayos lang. Wag lang silang mag-away ni Carmen. Grabe naman ang gwapo mo talaga kaya pinag-aagawan ka Natatawang wika pa nito. Boss, kaibigan ko lang po sila. Sagot naman niya bago nagpatuloy na sa trabaho. Favo Andres! Ito na naman si Carmen. Buti naman wala si Apple na babae. Napairap pa ito. Mamaya mag-enjoy tayo sa birthday ni boss. Carmen, pwede ba kitang makausap? Sana wag mo na lang patulan si Solen. Nakakainis naman kasi Ngunit, ano nga bang magagawa ko? Nakiusap ka. Siyempre, hindi kita matitiis, Andres. Pinisil pa ni Carmen ang pisngi niya. Half day lang sila since birthday nga ng boss nila. Andres, tara na, sabay ka na. Tawag ni Carmen sa kanya. May kasabay na ako si Solen. Baka kasi maligaw Sagot niya na ikinasimangot ni Carmen. Basta kita-kits ha, ayaw kong wala ka. Tumangon na lamang siya. Isang oras din siyang naghintay bago dumating si Solen. Ngunit nagtaka lang siya dahil ibang kotse ang sinasakyan nito at hindi ito ang nagmamaneho. Hinintay niyang makababa si Solen, bumaba din naman ang isang lalaki na nakasuit pa.
Nasiraan ako, bungad ni Solen. Wait, sabi mo birthday ang pupuntahan mo, but why are you here sa palengke? Takang tanong ng kasama nitong lalaki. Kasama ko si Andres, birthday ng boss niya. Sagot naman ni Solen. Hinayaan lang niya na mag-usap ang dalawa. Hatid ko na kayo since wala din naman kayong masasakyan pa, Solen. Let's go? Tanong ni Solen sa kanya na tinanguan na lamang niya. Dito ka na sa harap. Sa likod na yung kasama mo. Is he your friend, Solen? Tanong pa ng lalaki. Sa likod din kasi sana uupo si Solen. Oo, friend niya ako. Si Andres na ang sumagot. Hindi ka din naman kasi mukhang boyfriend. Natawa pa ito. Hindi na lang siya kumibo habang si Solen ay panay ang sulyap sa kanya. Hindi nga yata magandang ideya si Lucas. Sana hindi na lang siya nagpahatid dito, nagtaksi na lang sana siya. Mukha kasing hindi komportable si Andres. Ngayon lang niya ito nakitang ganito. Nagtungo sila sa party. Si Lucas ay hindi na umalis dahil nais nitong masiguro na makakauwi din siya ng maaga, kaya hihintayin na daw sila nito. Napabuntong hininga na lang siya at walang magawa dahil makulit talaga si Lucas. Habang si Andres naman ay wala pa ring imek, hindi rin siya nito tinitignan. Ganda pa naman ng dress na sinuot niya, pinag-isipan talaga niya maging maganda lang sa paningin ni Andres. Nasayang lang ba ang effort niya? Inis na umiling si Solen. Sa paglalakad nila ay nasalubong nila si Carmen at natawa lang siya kasi nakadress din pala ito. Talaga palang nandito ka, no? Napangisi pa ito. Pumalupot ang kamay nito sa braso ni Andres. Let's go, Andres. Hanap ka na ni boss mo. Ikaw talaga ang gusto niyang makita. Gusto sana niyang pigilan si Carmen ngunit si Lucas naman ay agad na sumulpot at hinawakan ang kamay niya. Napatingin si Andres sa kamay nilang dalawa para bang may gusto itong sabihin ngunit nagdadalawang isip pa. Hinihintay ka na ng GF mo. Natatawang sabi pa ni Lucas. Bagay kayo, Andres. Mas bagay kayong dalawa. Lucas, saway niya. Tumalikod na si Andres at mabilis na lumakad kasama si Carmen. Mariin naman siyang napapikit dahil sa pag-epal ni Lucas. Gusto niya itong suntukin sa mga oras na to. Hindi siya nag-enjoy sa party. Ilang oras lang din ay nag-aya na si Andres na umuwi na. Habang bumabiyahe sila, akala niya ay titigil na si Lucas. So, Solen, pwede ka ba next week? Kasi naman palagi kang busy. Ngayon ka na lang ulit nag-text sa akin tapos para magpahatid pa. Natawa pa ito. May private resort kasi akong nabili and I want you to... Hindi ba't may pupuntahan tayo next week, Solen? Sabat ni Andres na mukhang di gusto ang ideya na sumama siya kay Lucas. Ha? Maang-maangan pa niya. Hey, friend ka lang. Inis na wika pa ni Lucas bago siya sinulyapan. Solen, bakit naman ganyan ang kaibigan mo? Kainis ha? Reklamo pa ni Lucas na di na rin naman nagugustuhan ni Solen. Umirap siya bago nagsalita. Stop the car. Walang emosyong utos niya. What? I said stop the car! Sigaw niya kay Lucas. Agad naman itong sumunod. Bumaba siya at agad naman siyang sinundan ni Andres at ganoon din si Lucas. Sobrang nagtataka kasi ito kung bakit siya nagalit at bumaba. Andres, hold my hand. Utos niya sa asawa bago tinaasan ang kanyang kilay nang bumaling kay Lucas. See this? Ang kinaiinisan mong tao ay di ko lang kaibigan kundi asawa ko din. Gulat ka? Well, I don't care, Lucas. Hindi ko na matiis na hindi sabihin pero oo. Kinasal ako, Lucas. Ngayon may asawa na ako at si Andres yon. Gulat na gulat si Lucas, ngunit hindi na siya nakipagbangayan pa at pumara ng taxi. Hinila niya si Andres sa loob ng taxi at agad na nakahinga ng maluwag paglagpas nila kay Lucas. Nasabi na niya, magagalit kaya si Andres? Walang imik si Solen at ganoon din naman si Andres. Gusto sana niyang itanong kung ano bang pumasok sa utak ni Solen para sabihin kay Lucas na mag-asawa sila. Ingat na ingat nga siya tapos ito naman ay walang pagdadalawang isip na ipagsasabi. Buti naman nakauwi na kayo. Kanina pa kasi kayo nais makausap ni Hector, lalo ka na Solen. Baling ng tita Margie nito kay Solen. Bakit daw po tita? Tanong pa nito. Hindi ko rin alam pero siguro mangangamusta sa inyong dalawa. Nakangiting sagot naman nito. Nauna na siyang puntahan ang matanda. Sumunod naman agad si Solen. Ngunit nagdadalawang isip itong kausapin siya kahit na nararamdaman niyang gustong gusto nitong magsalita. Binaliwala na lang muna niya iyon at dumiretso lang ng lakad. Dinatnan nila ang ama nito na prenteng nakaupo. Kahit paano nakabawi na ito ng lakas kumpara nung mga nakaraang linggo na talagang grabe na ang panghihina nito. Masaya siyang nakabawi ng lakas ang ama ni Solen. Magandang gabi po, hinahanap raw po ninyo kami ni Solen? Si Andres na ang nagtanong. Ngumiti naman ito bago sumagot. Tama, maayos naman na kasi ang pakiramdam ko kaya maharap ko na kayong dalawa. Kamusta naman ba? Ilang linggo na simula nung ikasal kayo. Mag-iisang buwan na nga. Pero bakit parang wala pa yatang balita sa apo na hinihiling ko? Natawa pa ito.
Masyado bang busy si Solen sa trabaho? Tanong pa nito. Hindi naman po, agad niyang sagot. Maayos naman po kami at siguro po ako nga ang may pagkukulang dahil bumalik po ako sa trabaho ko sa palengke. Ako po ang naging busy. Pagtatanggol niya kay Solen. Kahit na ang totoo ay hindi naman talaga sila nagsisiping. No, actually daddy, it's my fault too. Busy po ako sa trabaho pero simula ngayon daddy, sisikapin kong magampanan ang pagiging asawa ko kay Andres. He's a good man. Ngayon ko lang po napagtanto daddy. Nakangiting sabat ni Solen bago sumulyap sa kanya. Kitang-kita naman ni Andres kung paano kiligin ang tita ni Solen. Habang siya ay naguguluhan kung bakit ganito, bakit biglang naging ganito si Solen. Hindi naman maikakailan ni Andres na natutuwa siya. Sino ba naman kasi ang hindi hahanga sa magandang si Solen? Ngunit hindi naman ang nararamdaman niya ang importante. Dahil ang importante ay maprotektahan at maalagaan niya ito. Nakakatuwa naman pala na magkasundo na kayong dalawa. Sa tingin ko ay nagbunga ang ginawa kong pamimilit sa iyo anak. Walang kibo si Andres. Matapos ang pagkausap sa kanila ng ama ni Solen ay agad na dumiretso si Andres sa silid nila. Hindi pa rin siya nito kinikibo kahit na alam naman niyang marami na itong tanong sa isipan dahil sa inaasal niya. Kanina pa nga rin niya nais na makausap si Andres Hindi lang niya alam paano magsisimula kaya nagdadalawang isip siya. Ngunit minabuti niyang sundan ito sa silid upang makapag-usap na sila ng masinsinan. Andres, pwede ba tayong mag-usap? Bungad niya nang makapasok sa silid. Sinulyapan naman siya nito at tumango. Andres, galit ka ba sa ginawa ko? Galit ka ba na sinabi ko kay Lucas na asawa kita? Ayaw ko lang naman na maliitin ka niya at kung ano-anong sabihin niya tungkol sa'yo. Hindi ko kayang marinig, nasasaktan ako. Pag-amin niya bago na paiwas. Bakit? Totoo naman na kargador ako at hindi mukhang nobyo o asawa mo ko. Sa ginawa mo, mas pagtatawanan lang niya ako, Solen. At bakit mo ba sinabi? Bakit gusto mong malaman na nila na asawa mo ako, Solen? Hindi ba't ayaw mong... Pinutol niya si Andres. Yeah, I know. May mga nasabi ako na hindi maganda, but it's different now. Hindi na ako papayag na maliitin ka nila. So what? Pake ba nila kung kargador ang asawa ko? Wala akong pake, Andres. So, dapat wala ka ding pake. Ayaw kong itago na kasal tayo. Ayaw ko na, Andres. Hindi mo ba talaga napapansin? Napapansin ko, Solen, kaya ka nagtataka ako Hindi ka naman kasi ganyan nung una. Ayaw na ayaw mo pa nga sa'kin. Napangiti pa ito. Dahil gusto kita, Andres. Gustong gusto na kita. Naiinis ako kapag dikit ng dikit si Carmen sa'yo. Andres, ayaw kong may ibang babae sa buhay mo. Dapat ako lang. Bakit? Kaya ko rin namang maging mabait Kaya kong makontrol ang pagiging maldita ko, Andres. At kahit araw-araw pa kitang dalhan ng lunch, kaya ko. I'm willing to give up everything just for you, Andres. Pagak na tumawa si Solen. Para na siyang baliw. Ngayon lang ito nangyari sa kanya, ngayon lang siya umibig ng ganito katindi para magawa niyang masabi ang mga ito. Pero hindi ka ba talaga magsisisi? Kargador ako, Solen. At ikaw? Para kang between, Solen. Between na napakahirap maabot. Sa sobrang kinang mo, mapapansin agad ang isang putik na gaya ko kapag dumikit ako sa'yo. Nasasaktan siya. Gusto niyang umiyak dahil ganito pala talaga ang nararamdaman ni Andres. Sobrang nagsisisi siya sa mga nasabi niya kay Andres. Niyakap niya ito habang nangingilit ang kanyang mga luha. Gusto niyang iparamdam kay Andres na hindi na mahalaga sa kanya kung sino o ano ito. Basta mahal niya ang asawa niya. Mahal na mahal niya ang asawa niya. Andres, mahal kita. Handa kitang ipaglaban sa kahit na sino at simula sa araw na to, hindi na kita itatago o ikakahiya. Pakiusap. Huwag si Carmen ang piliin mo. Alam kong si Carmen ang nasa tabi mo noon nung mga panahon na wala pa ako sa buhay mo. At kahit nitong mga araw na grabe ang pang-aaway ko sa'yo. Sana ako ang piliin mo, hindi dahil nais mo akong protektahan o alagaan. Hindi dahil sa inutos lang ni Daddy. Pero sana dahil sa may nararamdaman ka rin para sa akin, Andres. Nagsusumamo si Solen. Ganito pala ang pag-ibig. Ganito pala ang pakiramdam na may minamahal ka na. Naramdaman niya ang kamay ni Andres na yumakap na rin sa kanya. At dito na tumulo ang kanyang luha. Bakit ka ba umiiyak? Nakangiting tanong ni Andres sa kanya habang tinutuyo ang luha niya nang maghiwalay siya sa pagkakayakap. Kasi akala ko si Carmen ang pipiliin mo. Akala ko, maalat talaga ang gusto mo. Para siyang batang humahagulgol. Ide-date mo na ba ako? Napasulyap si Andres kay Solen. Kasalukuyang nasa garden silang dalawa nagmumuni-muni. Hindi pa kasi sila makatulog na dalawa. Inaya na muna siya ni Solen na magpahangin na lang muna. Seryoso nga, ide-date mo na ba ako? Kasi 'di ba umamin ako, kahit
naman mag-asawa na tayo, syempre hinahanap ko pa rin naman ang feeling na sinusuyo ako. Tapos, binibigyan ng natigilan ito ng magsalita na siya. Mag-asawa naman tayo. Bakit iniisip mong dating stage pa rin tayo? Araw-araw kitang liligawan at susuyuin kahit hindi mo sabihin. Nakangiting sagot niya bago hinaplos ang buhok ni Solen. Nag-aalala ka ba na parang wala lang to sa'yo? Maling-mali ang iniisip mo, Solen, dahil hindi masusukat ang pagmamahal ko para sa'yo. Tila ba nagniningning ang mata ni Solen dahil sa sinabi niya? Talaga? Ang sarap mo naman magmahal. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong pagmamahal, Andres. Niyakap niya si Solen. Maraming salamat. Kundi dahil sa daddy mo, hindi ko makikilala ang Solen na napakamaldita, pero sa loob niya, may kabutihan palang taglay. Minahal kita, hindi dahil mapera ka o dahil sa maganda at sexy ka. Pero may nakita ako sa'yo na hindi ko nakita sa iba. Nasasaktan talaga ako kapag kinukumpara mo ako sa iba o kapag sinasabi mong kargador lang ako. Mas lalo kasi akong nagiging malayo sa'yo kapag ikaw mismo ang nagsasabi. Pakiramdam ko, hindi talaga ako makakaabot sa standards na hinahanap mo sa isang lalaki. Inihanda ko na nga ang puso ko na hindi ako mapapalapit sa'yo, kaya nga pilit kong pinipigilan ang puso ko na mahalin ka. Pero ikaw din kasi ang nagbigay ng motibo sa akin para magustuhan ka. Nagsiselos kasi ako sa Carmen na iyon eh. Napasimangot ito. Akala ko ayos lang, at akala ko pa na naiinis lang ako kasi napakaalat ng taste mo. Pero hindi ko napansin na unti-unti na pala akong mahuhulog sa balon na ako rin mismo ang humukay. Nahulog ako sa'yo dahil napakahaba ng pasensya mo at ikaw lang naman ang nakakaintindi at nagtsatsaga sa akin. Kasi kahit nga si tita at daddy ko nagsasawa na sa pagiging maldita ko, pero ikaw? Ibang klase ka, Andres. Kaya mong idedma ang mga sinasabi ko at hindi mo rin ako pinapatulan. Sobrang nakokonsensya ako kapag inaaway kita at doon nagsimulang mahulog ako sa'yo, Andres. Ikaw kasi napaka-gentleman mo pa. Nahihiyang umiwas pa ito ng tingin. Natawa naman siya sa paliwanag ni Solen. Hinawakan niya ang kamay nito at sinandal ang ulo niya sa balikat nito. Masaya akong pinagtiyagaan kita. Ngayon, pakiramdam ko napakalapit ko na sa'yo. Hindi ako mananatiling ganito, Solen. Magsusumikap ako para sa'yo, para sa future natin. Hindi ko gustong umasa sa yaman na pinaghirapan mo. Gusto kong may maipagmalaki ako sa'yo kahit na simpleng achievements lang, Solen. Hindi mo kailangan gawin yon. Pinagmamalaki kita ngayon pa lang. Napakabuti mong kapatid sa kambal. Napaka-selfless mo, Andres. Samantalang ako, nakukuha ko lahat ng gusto ko ng walang hirap. Pero grabe pa rin ako magreklamo. Nakakahiya. Sobrang nahihiya ako. Solen, mag-aaral ulit ako. Mahihintay mo ba ako? Para to sa atin, para sa future natin, Solen. Sana nasa tabi pa rin kita. Umaasa akong mananatili ka. Matapos nilang mag-usap ni Andres at magpahangin ay nagdesisyon na silang pumasok sa silid nila. Kakaiba parehas ang nararamdaman nila, ngunit nagpipigil at nakikiramdam si Solen. Ngunit ang puso niya sobrang nag-uumapaw sa saya. Ngunit malinaw na sa kanya na mahal din siya ni Andres at sa sobrang pagmamahal nito sa kanya, napaka-selfless pa rin talaga nito. Pati pangarap nito para sa kanya. Andres, tawag niya. Hindi siya makatulog, ramdam niyang maging si Andres ay ganun din. Parehas silang nangangapa sa mga oras na to. Pakiramdam ni Solen parehas sila ni Andres na nais gawin iyon ngunit di nila maumpisahan. Hindi rin naman niya nais na mapahiya dahil baka siya lang ang nag-iisip nito. Matulog ka na, Solen. Ayaw kong gawin porkat ayos na tayo at malinaw na ngayon kung ano ba talagang nararamdaman natin. Inirerespeto kita ng sobra, Solen. Humarap siya kay Andres at kita niyang mulat pa rin ito. Ngumiti siya bago sumagot. Asawa kita at nagtitiwala ako sa'yo. Binibigyan kita ng permiso, Andres. Nakangiting wika niya habang malamlam ang mata. Titig na titig sila sa isa't isa ni Andres. Hinihintay niyang may gawin ito hanggang sa masuyo siya nitong hagkan. Sumabay siya kay Andres hanggang sa nararamdaman niyang nakaibabaw na pala ito sa kanya at sinisimulan ng gumalaw ang kamay nito sa iba't ibang parte niya. Ngunit natigilan ito. Pwede ba? Paalam pa nito na agad niyang tinanguan bilang permiso. Ang honeymoon na hindi nila nagawa nung kinasal sila ay mukhang ngayon mangyayari. Napakaingat ni Andres, hindi nga siya nakaramdam ng kaba o takot man lang dahil ito ang unang beses na may lalaking makakakuha sa kanya. Kaya kong huminto basta sabihin mo lang, Solen. Hindi natin kailangang ituloy ito. Bulong pa ni Andres nang ipapasok na nito ang armas nito sa kanya. Don't stop. It's fine, Andres. Masaya akong ibigay ang sarili ko sa'yo because you deserve me. We deserve each other, sagot niya. Hinagkan siya nito sa forehead bago nagpatuloy. Dahan-dahan lang ako, Solen. Pasensya na.
Malaki to kaya baka mahirapan ka. Una, hindi pa siya naniniwala pero nang silipin niya ay halos tumakbo siya palabas sa silid nila. Napapikit siya at halos kapusin ng hininga nang ipasok ito ni Andres. Sorry, bulong pa ni Andres dahil nakita nito ang luha niyang nangingilid. Parang troso, Andres, nahihirapang sambit niya. Ituloy mo lang, don't you dare stop, Andres, banta pa niya. Tumango ito bago ituloy ang paggalaw. Ilang minuto lang ay nawala na ang sakit na nararamdaman niya at napalitan na ito ng pleasure. Ramdam na ramdam niya ang kabuuan ni Andres sa loob niya. Napapaangat pa nga ang pangupo niya kapag napapadiin ang baon ni Andres, sobrang stretch ang petsa niya sa laki ni Andres. Ngunit masaya siyang isuko ang sarili, hindi siya magsisisi. Lumipas ang mga taon, nakagraduate si Andres bilang isang engineer at ang dalawa niyang kapatid ay mga tapos na din. May mga magaganda na ring trabaho gaya niya. Humiwalay na din ang dalawa sa kanya upang mag-ipon na para sa future ng mga ito, ngunit hindi pa rin nakakalimutan ng kambal ang tumulong sa kanya na di niyan tinatanggap dahil nais niyang mag-focus ang mga ito sa sarili naman nila at sa future nila. Maayos na rin naman ang trabaho niya at nakapag-ipon na dahilan para makapag-solo na sila ni Solen. Nakakalungkot nga lang na hindi na inabot ng ama ni Solen ang pag-graduate niya dahil pumanaw na ito sa katandaan. Ipinaubayan na nito sa kanya ang nag-iisa nitong anak. Ipinangako niya sa matanda na di niya pababayaan ang kanyang asawa. Ngayon ngay may dalawa na silang anak ni Solen. Hindi na din niya pinagtatrabaho pa si Solen dahil nais niyang mag-focus ito sa anak nila. Ilang taon na, madami na talagang nagbago. Ngunit ang pagmamahalan nila sa isa't isa ay hindi magbabago. Makulay at masaya ang pagsasama nila. Ang malditang spoiled na si Solen ay napatino na niya ng tuluyan. Ulirang asawa at ina ito sa kanila. Mas lalo tuloy niyang minamahal ang kanyang asawa. Dinner is ready! Dada, dinner na! Ngumiti siya kay Angelo. Si Angelo ang panganay nila habang si Andrew naman ang bunso. Parehas na lalaki. Balak nga yata ni Solen na bumuo ng team dahil palaging lalaki ang hinihiling nito. Sa ngayon, wala mo na siyang balak na sundan ang dalawa dahil alam naman niya kung gaano kahirap ang magbuntis at manganak. Naaawa siya sa kanyang asawa kaya di niya ito inoobliga na sundan pa ang dalawa. Si Solen ang masusunod kung gusto nito. Nak, help natin si Mami maghugas mamaya. Bulong niya sa dalawa na agad namang pumayag. Bakit nakakiti kayo dyan? May dumi ba ako sa mukha? Natatawang tanong ni Solen na halos di na makapagsuklay sa sobrang abala nito, maasikaso lang sila. Ang dating nakadress ngayon ay nakaduster na lang at simpleng tali na lang ng buhok ngunit ubod pa rin ng ganda. Kasi Mami, ang ganda-ganda mo po, si Andrew ang sumagot. Sobrang ganda mo Mami, sang-ayon naman ni Angelo. Natawa si Solen. Dati si Dada lang ang nagsasabi sa akin yan. Ngayon 3 na kayong nambobola. Wika pa ni Solen. Walang kupas ang ganda mo at hindi yun bola. Bakit ba nagustuhan mo ko? Para kasing hindi ko deserve na maging asawa ng isang Diyosa. Namumula na sa tuwa si Solen. Hindi na tayo teenager, wala na rin tayo sa 20s pero napapakilig mo pa rin ako. Napatakip pa ito sa mukha dahil sa kilig. Mahal na mahal kita. Sambit man ito bago ito hinagkan. Salamat sa pag-aasikaso sa amin ng mga bata. The best ka talaga Mami, sobrang the best. Andres naman, pinapakilig mo pa ako. Kumain ka na nga lang. Natatawang saway nito. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Araw-araw kitang liligawan at susuyuin. Bulong pa niya. Mamaya sa kama, mauna ka na ha. Sunod ako pagtapos kong maghugas. Natawa ito bago tumango. Suot ko ba tibak ko? Bulong na tanong nito. Kahit ano, tatanggalin ko rin naman eh. Kumindat pa si Andres sa kanyang asawa. Natawa itong muli bago kumain na. Habang siya naman ay di maalis ang tingin sa asawa niyang nakangiti pa rin. Si Solen ang buhay niya at hindi siya magsisisi na nagtiyaga siya sa malditang asawa niya.